nahuli na daw si Zaldico. Mabuti naman kung ganun. Para makatestify na siya against Martin Romualdez and BBM. Kabado na ho ang Palacio de Polvoron sa muling pagbabalik ni Zaldico. Pero anak ng kamuti, until now ay hindi pa rin ho naglabas ang Malacanang ng mga dokumento, literato, video na di umano'y naaresto si Zaldico dyan sa Prague, Czech Republic. At ang mismong mga bayarang media, kagaya po ng GMA, ay hindi po nakahanap ng impormasyon na maayos kung talagang nakadetend ba itong si Zaldico. At mukhang nagkaaligaga na ho sila ngayon sa interview po kanina kay Claire Castro. Mukhang nagalit pa nga ho siya sa media dahil ang sabi ng media kung handa na ba itong Malacanang na makaharap si Zaldico sa muling pagbabalik. Sa tingin ko ay hindi po sila handa. At iiwan ko kung totoo ba hong nakadetend talaga. At meron din namang mga kongresista na nagsuggest na umano'y mga high-level team ang susundo kay Zaldico. Sino pong susunduin? Paano susunduin? Wala nga ho tayong extradition treaty sa bansang Czech Republic. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador po, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Ito, unahan na po agad natin ito. Nabuisit po yung isang spokesperson ng Palacio de Polvoron na si Claire Castro sa tanong po ng media, ng reporter na ito, kung handa na ba ang Palacio na makaharap itong si Zaldico dahil nga, alam po natin na pinangalanan po ni Zaldico itong pamilyang Marcos Romualdez patungkol po sa korupsyon. Pakinggan po natin ang balitang ito. Ito, excited na daw sila pero nung natanong nagalit pa sa reporter. Ikinatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakahuli sa pugating si Zaldico sa Prague, Czech Republic. Patunay lang daw ito na hindi kinalimutan ng gobyerno ang flood control scandal. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili-Mase. Ano pa ba ang kapahayag ng Malacanang tungkol dito sa pagkaka-aresto kay Ko? Tangin ng drama to, no? Ruth, siniguro ng Malacanang na nakahandang makinig si Pangulong Bongbong Marcos sa kung ano man yung posibleng sabihin ng mga taong sangkot dito sa tinatawag nating anomalya sa flood control project. Yan ang binagyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isinagawang press briefing sa probinsya ng Iloilo kaninang umaga yan. Ang sabi ni Jose Castro, ito yung nakikita niya na mangyayari oras na maibalik nga dito sa bansa itong si Zaldico. Dahil natanong siya sa press briefing kanina kung gaano kahanda ang Pangulo na harapin kung ano man yung sasabihin ni Zaldico dahil inaasahan na oras na mabalik siya dito sa Pilipinas, pwedeng mag-tell all. Itong pugante na dating kongresista, lalo na't minsan na nga rin niyang idinawit ang pangalan ng Pangulo dito sa mga anomalya sa flood control project. Sabi ni Jose Castro, hindi naman nila sinasabi agad na guilty itong si Zaldico, pero dahil nga meron siyang arrest warrant, malinaw na itinuturing na siyang fugitive o pugante, kanselado na rin ang kanyang pasaporte. Syempre, sino nga ba naman daw ang hindi matutuwa sa balita na naaresto na siya? So, inaantabayanan ay kung kailan siya pwedeng makabalik dito sa Pilipinas para nga harapin itong mga inirereklamo laban sa kanya. Ang dagdag pa nitong si Jose Castro ay, of course, ito ay patunay daw na hindi kinakalimutan ng Malacanang yung paghahabol dito sa mga taong nasa likod ng korupsyon, anomalya sa flood control project, bagamat marami yung pumupuna na mukhang natabunan na ang issue na ito. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Anong natutuwa? Natutuwa nga ba o sadyang takot na at kabado na sa pagbabalik ni Zaldico? Mutang ina. Kasi kung magtestimonya si Zaldico, mag-justify, lalo na dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, kung kakanta si Zaldico tapos mabago ho ang kanyang testimonya laban po doon sa nauna na niyang binablog na may mga episode, alam na binubusala ni Bongbong Marcos at gumawa ng script ang gobyernong bangag. Sige, tingnan nyo, nabuwisit si Castro dito sa tanong ng reporter kung handa na ba sila na makaharap si Zaldico. Ito, tingnan natin. Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldico's arrest, Zaldico is dragging the President's name into the flood control anomaly, saying na siya yung mastermind. How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Ulol. Putang inang babaeng ito. Ba't binago yung tanong ng reporter? Maliwanag ang tanong kung handa na ba kayo? Makaharap si Zaldico. Yan yung pinakamagandang tanong. Gaano po kayo kahanda? Kung sakali pong dumating si Zaldico sa bansang ito at sasabihin, kayo ang mga mastermind yung amo ninyo. O ngayon, naiba na naman yung interpretasyon ng hinayupak na ito. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanomalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Buang ka, Ate Claire. Di ba sinabi na ho ni Zaldico na ang mastermind ay si Bongbong Marcos, Martin Romualdez at First Family? Yan. Di ba tapos na yan? Nag-till all na si Zaldico at mukhang meron pang ibubuga.
Kayo mismo, pati yung si Sandro Marcos, si Liza Marcos, si Martin Aranita, kasama kayo sa pinangalanan ni Saldico. So ngayon, handa na ba kayo? Hindi yung sinasabing si Saldico, handa na ba mag-tell-all? O baka naman, bibigyan nyo ng script. Wala na, nagkaligaga ng mga to. Kayo kung handa na ba? Ruth, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ngayon nagkumpirma sa pagkaka-aresto nitong si Zaldico sa pamamagitan ng post niya sa kanyang social media kagabi. Sinabi niya rito na naaresto itong si Zaldico at nasa ilalim na ngayon ng Czech authorities matapos niyang subukan na tumawid ng isang bansa na walang kaukulang dokumento. Ruth? Masay, may ilang mga mambabatas, pinamamadali na nga itong deportation ni Ko. No? May mga bili na ba or may mga orders na ba ang Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay niyan? Yan nga sana yung nais nating malaman, Ruth, kaya nagre-request sana tayo ng press briefing na mula mismo sana kay Pangulong Bongbong Marcos. But unfortunately, puno na yung schedule ni PBBM ngayong araw, kaya mukhang hindi tayo mapapagbigyan dyan sa briefing na yan. Pero ang pangako naman ng Malacanang, oras na nagkaroon ng update or development tungkol sa issue na to, agad naman daw sila na magbibigay ng detalye. Ruth? Linawin lang muna natin yung sinasabi ni Claire Castro na si Bongbong Marcos, na si Bongbong Marcos ang nag-umpisa na magpaimbestiga sa flood control na ito. Hindi po yan totoo. Ang unang nakadiscover po ng flood control anomalya ay yung kalikasan. Dahil sa kasinungalingan ng amo mo na sinabi ho ninyo, merong 5,500 flood control na natapos na. Ang problema nga, walang natapos ni isa, puro ghost projects. Ang nasimulan po ni Bongbong Marcos ay korupsyon. Siya yung nagsimula ng korupsyon, sindikato sila kasama si Martin Romualdez, Saldico, yun yung sinimulan. Nang mabulilyaso na itong si Saldico at nabisto na lahat, pinalayas nila si Saldico. Tapos ngayon, nang gusto nang bumalik si Saldico, ang sabi, huwag ka munang umuwi, kami bahala sa'yo, dyan ka muna magtago. Tapos ngayon, pinipilit nila pinapauwi kasi nga, binagsak na nila si Saldico. Ang sabi, meron daw mga mambabatas na pinapadali na ho ang pagpabalik ni Saldico. Ang problema nga ho, paano yan makabalik? Totoo bang nahuli? Kasi hanggang ngayon, walang ebidensya. Pakinggan natin ho ito. High level. Hinikayat ni Navotas Congressman Toby Chanco ang gobyernong magpadala ng isang high-level team sa Czech Republic para sa mabilisang pagpapauwi kay Zaldico. Umasa raw si Chanco na haharapin ito ang mga kaso niya rito sa Pilipinas at papangalanan ng mga naging kasabwat niya. Tumulong din daw dapat si Ko na ibalik ang mga nakaw na yaman sa flood control. Si Congresswoman Laila de Lima naman, pinamamadali na rin sa gobyerno ang deportation ni Ko para panumpaan sa tamang forum ang mga aligasyon laban sa kanya. Sabi naman ng Makabayan Block, hindi raw dapat maging media spectacle ang pagdating ng pugante, maging simula raw sana ito na pagtutuos sa publiko sa flood control scam. Si Akbayan Congressman Shell Jokto giniit na hindi nakakalimot ang taong bayan. Magsilbi raw paalala ang pag-aresto kay Ko na walang mananaig sa batas kahit pa ang mga nasa kapangyarihan. Welcome development din kay Senator J.V. Ayers ito ang pag-aresto kay Ko, lalo na para sa anya ay pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Ayon naman sa dating kaalyado ni Ko na si Ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garpin, marami pang isisiwala si Saldico pagka-uwi nito sa Pilipinas, maninindigan din ito sa mga una niyang binunyag na aligasyon. He returns in the Philippines, tingin ko naman, papatunayan niya yung mga isiniwalat na doon. At siguro may mga isisiwalat pa siya na nakakilala ko sa kanya. Ito ay magandang pagkakataon na maintindihan ng ating mga kababayan Pilipino kung ano talaga yung nangyari. Saan man sa korte, sa investigasyon sa Senado. Antayin na lang po natin. So ngayon, paniwalang-paniwala sila ngayon kay Bongbong Marcos, no? Na nakauwi talaga si Saldico. Ang problema nga ho paano po malalaman kung nakauwi, wala kang dokumento, wala nga ng puweba, ebidensya, video o picture na nakauwi, naaresto si Saldico. Di ba? At sino yung source ni Bongbong Marcos? Saan nakuha yung impormasyon na yan? Dito na tayo labo-labo. Mismong media, nagre-rely lang din sa sinasabi ni Bongbong Marcos, mga post. So ngayon, mayroong isang mainstream media pumunta doon sa Czech Republic at tiningnan yung detention center ni Saldico kung saan daw naaresto. Wala rin namang nakita. Ito, panoorin natin. Ang media na 24 oras bias, natutulog ang balita, puro kasinungalingan. Pinuntahan nila, ito, nasan ba si Al Saldico? Samantala po tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay sa pagkakahuli kay dating Congressman Saldico. Dahil mula sa Prague, Czech Republic, napanayin po natin si GMA News Springer Andy Peñafuerte. Magandang umaga, Andy. Igan, pasado alas 12 na ng madaling araw dito sa Prague at hawak na ng Czech authorities si dating Congressman Zaldico. Sa batas ng Czech Republic, yung mga... Tingnan nyo, sinungaling, hawak na daw ng Czech Republic itong si Saldico, pero hindi nila mahagilap kung saan si Saldico. Putang na, niloloko tayo, tuloy. Dayuang naharap sa deportation ay inilalagay sa isang detention facility. Sa ngayon, nilaalaman natin kung nasaan pasilidad si dating Congressman Zaldico. Andy, mayroon ba impormasyon bakit nagpunta ng Czech Republic itong si Saldico? Igan, wala pang opisyal na pahayag yung Czech government tungkol nga doon sa pagkakahuli ni dating Congressman Zaldico. Kaninang hapon pinuntahan natin yung presidium o yung headquarters ng Czech Police para magtanong kung nasaan nga ba si dating Congressman Zaldico. At yung presidium ay yun din yung lugar kung nasaan yung isang opisina na nakikipag-ugnayan sa Interpol. Ayon sa pulisya ng Czech Republic, aware daw sila sa Philippine Infiltration Manila.
sagot nila yan dun sa tanong ko dahil gusto natin malaman kung narito na nga ba talaga si dating Congressman Zaldico. Oo. Hindi na nagbibigay na ibang detalye yung Czech Police dahil ang sabi nila yung kanilang Ministry of Interior na ang magbibigay ng opisyal na pahayag kung paano siya na-aresto, kung saan at kung kailan, yan natin hinihintay na kasagutan mula doon sa Czech Ministry of Interior. Okay, may mga kinatawan ba o kasama si Zaldico na naghihintay rin ng... O tingnan mo, nasaan? Meron kayong nakuhang impormasyon? Nasaan si Zaldico? Chief Ministry na lang ang magsasabi. Ibig sabihin yan, utang ina, mikos-mikos talaga to. Budol-budol. Impormasyon tungkol dyan? Igan isa yan dun sa mga detalye na inaalam din natin ngayon mula sa ating embahada dito sa Czech Republic, pati na rin doon sa Ministry of Interior. Oh. Ano hawak na impormasyon ngayon ng ating embahada? Sila ba ay nakipag-ugnayan na dyan? Na-report na ba sa Department of Foreign Affairs? Kanina, pagkatapos nung payag ni Pangulong Bongbong Marcos, yung anunsyo niya, pumunta tayo dun sa ating embahada dito para kumuha ng karagdagang detalye. Ang tanging nabanggit man sa atin ng mga taga-embahada, mag-report daw sila sa DFA kaugnay sa sitwasyon ito. Ilan doon sa mga detalye na gusto nating malaman, kung bibigyan nga ba kung mabibigyan ng consular assistance itong si dating Congressman ko. So, yan ang ating aantabayan sa mga susunod na oras. Kanina ko pa nire-research kung may extradition treaty tayo sa Czech Republic. Wala. Ano bang balita dyan? Ikan, base dun sa impormasyon ating nakalap, wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Inaalam natin ngayon kung paano mapapauwi itong dating congressman. Sa ngayon, ang alam natin, kanselado yung passport ni dating Congressman Zaldico. Dahil dyan, marituring siyang undocumented individual. At sa batas ng Czech Republic, yung mga dayuhang walang kaukulang dokumento, yung mga pasuna, yung residence permit or visa, ay maaaring patawan ng departure order. Okay. At ang Ministry of Interior o yung Czech Police yung nagbibigay o yung nagpapataw ng departure order. Sa impormasyon ating nakalap doon sa Czech government portal, nakasaad doon sa departure order yung mga araw na kung kailan maaari pang manatili dito sa bansa yung mga undocumented individual. Kaya ngayon, yan ang ating impormasyon bine-verify sa Ministry of Interior at kung anong epekto na to sa sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. Okay, Oh, kung tayo tingnan. mga dagdag pang impormasyon. Tingnan nyo, wala silang impormasyon na nasasagap. Wala silang impormasyon kung nasan si Zaldico. Kasi nga, paano ho na-aresto? Kung wala namang kasalanan dyan sa bansang Europa, si Zaldico. Kung di ba sinabi ni John Vic na Portuguese citizen na itong si Zaldico, may pasaporte na po. Gold passport nga daw ito nahawak ni Zaldico. Pero ito biglang nagbalita, kulang doon ng mga dokumento. Paano po nangyayaring kulang ng mga dokumento? Ito po yung katanungan na binubudol ngayon ng gobyernong Marcos. O ito, tinanong si Zaldico dyan si Zaldico tinanong sino yan? Itong Remulla patungkol kay Zaldico, wala rin po silang maisagot And Pakinggan so far natin. ngayon, dahil nga po sinabi nyo na wala po muna kayong masasabi tungkol sa kanyang pagpapauwi dito. Pero usually, ano po ba yung standard procedure doon? Mapauwi siya dito and then kailan siya makakabalik? Well, kung kailan hindi ko masasagot, DFA is the best person to answer. Pero pag lumanding na siya sa terra firma ng Pilipinas, handover siya sa PNP, dadalhin siya sa Krame for processing, bibigyan siya ng full medical examination para titignan kung fit for trial. Ipaprocess siya ng piano, mugshot, after which he is certified, dadalhin siya sa Sandigan Bayan where he has been charged by the Ombudsman for graft and malversation. Pagkatapos nun, magdedetermine ng Sandigan Bayan kung bail or non-bailable. At kung di-determine nila na non-bailable, ay sila ang magdedetermine kung saan ikukulong. And as of now po talaga, dahil wala po tayong extradition treaty sa Czech Republic, ano po ba? Paano po ba siya nahuli doon? Kumbaga, ito po ba ay dahil po sa intelligence ng Pilipinas na coordination or natsambahan lang dahil wala nga siyang dalang travel documents? I cannot answer in full detail, but safe to say, doon na siya. And wala siyang travel documents na dala. Siya. Butang ina, walang alam itong si John Vic Remulla. Wala kang maibibigay na impormasyon kasi nga ang totoo ay si Zaldico ay ito pala liwanag na. Si Zaldico ay hindi na aresto, hindi na detained. Ano nagkaroon ng kulang na dokumento? Ikaw nga nagsasabi may pasaporte, passport holder Portuguese tapos walang dokumento. Los, ito pakinggan pa natin siya konti. Bring Zaldico home. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa puganteng si Zaldico. Nakakulong siya ngayon sa Czech Republic matapos mahuli ng walang dalang travel documents. Narito ang express report ni Maricel Halili. He's behind bars. He's within our grasp. Idinitalya ni Interior Secretary John Behind Vic bars Remulla ang daw. pagkakaaresto sa puganteng si Zaldico sa Prague, Czech Republic. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa paghuli sa dating kongresista matapos manong harangin dahil walang dalang papeles para makapasok sa naturang bansa. Sabi ni Secretary Remulla, galing sa Portugal si Ko at hindi raw dala ang kanyang golden visa nang pumunta sa Czech Republic kaya hindi daw dala. inaresto. Sa panibagong pahayag ni Pangulong Marcos ngayong umaga, sinabi niyang naharang ang dating kongresista sa German border matapos makalusot sa Czech Republic kaya pinabalik siya at doon na ikinulong. Ayon kay Remulla, kumikilos na ang Department of Foreign Affairs para mapauwi dito sa Pilipinas si Ko. Meron na ang embassy staff at meron na ang police attaché, but wala pa kaming video at wala pa kaming pictures. DFA is a very competent agency, kaya-kaya na lang ginagawa nila, and I think they will do a good job in bringing him back. Pagkalapag dito sa Pilipinas, ito turn over daw si Ko sa Philippine National Police at isa sa ilalim sa ilang proseso bago paharapin sa Sandigan Bayan. Kinasuhan ng graft and malversation ng dating kongresista kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Nauhana Oriental, Mindoro.
na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Naglabas na rin ng arrest warrant laban sa kanya at kinanselang kanyang Philippine passport. July 2025 nang pumunta siya sa Amerika at hindi na bumalik sa Pilipinas matapos madiin sa flood control scandal. Siko kasi ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas sa pambansang budget. Dati na niyang itinanggi ang mga paratang. November 2025 nang maglabas siya ng mga serye ng videos kung saan idinawit niya sina Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa eskandalo. Si PBBM daw ang nag-utos sa kanya ng budget insertions, bagay na itinanggi ng Malacanang. Nagpabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Utangin ang sabi ni si Remulla, nakalimutan daw yung golden visa. Talaga naman. Grabe namang hinayupak ng mga kwento na yan eh. Nakalimutan kaya na-aristo. Buisit nung ginagawang siraulang Pilipino dito. Ikaw kaya Saldico, alam mong may red notice ka, tapos iiwan mo yung mga pasaporte mo, visa mo kung may golden visa sinasabi ni Remulla. Tangina, wag na. Tsaka ako, bakit ako magpakalat-kalat sa Europa? Alam ko naman na ginagago na ako ng dati kong kasamaan sa sindikato. Wala, tangin ng drama na yun. Wala daw video, o di ba? Wala daw sila picture. Walang mga alam. O mismong itong si NBI director. Sino tong hinayupak na director na ito? Ayun Si Matibag, wala rin silang alam kung ano po ang nangyayaring sistema na bakit naiulat ni Bongbong Marcos na si Saldico ay arestado na. O ito. Well, we will await, of course, with the direction that will be given to us by the Department of Justice. Sila yung, para sa akin, they should be the lead agency rito, lead the department. Of course, in coordination with the Department of Foreign Affairs. And until such time na mayroong malino na directives, we will wait and we will be willing to support kung ano yung efforts sila, especially exercising ang mandate dun sa pag-provide ng mga documents needed. Well, we are always ready, no? At alam naman natin yan, there are a lot of instances ng NBI na imparte na yan. Kung maalala ninyo, nung si Aris Go, NBI yung nandiyan dyan, si RT Tevez nandiyan dyan. Pero sabi ko nga, I'm going back dun sa kung ano yung magiging instruction sa atin ng Department of Justice, being our mother department, we will abide by the direction na ibibigay sa atin ng Secretary of Justice. Putang ina. Anong gagawin ninyo? Wala nga kayong mga alam at hindi nga totoo na si Saldico ay naaresto. Wala kayong ebidensya. Paano kayo paniwalaan ng taong bayan? Tingnan mo, merong pahayag yung DFA. Mismong Department of Foreign Affairs ay wala silang alam na tungkol sa pagka-aresto kay Saldico. Nasa na ba yun? Yung ito. Tingnan mo Panoorin natin. Ayan DFA, wala pang impormasyon sa pagkakadakip kay Saldico. Mantakin mo Department of Foreign Affairs ang humahawak sa international affairs, sa international issue ng ating bansa. Sila po mismo ay hindi alam tungkol sa pagkadakip kay Saldico. Wala silang impormasyon, zero. So ngayon, kung yung Department of Foreign Affairs, wala po silang impormasyon patungkol dito kay Saldico, kung bakit nadakip, paano nadakip, na di umano'y nandyan nakaditin sa Czech Republic, saan po kumuha ng impormasyon at ng source itong si Bongbong Marcos? Saan ito nanggagaling? Sino yung Poncio Pilato na ito? Sino yung naglilid sa kanya? Na ito po ay hawak namin si Saldico sa Czech Republic na aresto namin. Pag tiningnan nyo, walang kwentang mga sinasabi ng ahensya ng gobyerno. National Bureau of Investigation, na dapat sila ang nakauna po dito sa naturang impormasyon, dapat sila yung first hand. Wala silang alam. Department of Interior and Local Government, wala silang alam. Philippine National Police, wala silang alam. DFA, wala silang alam. Sinong may alam? Si Claire Castro, si Dave, yung buplax ng PCO at si Bongbong Marcos, sila ang naglulukuhan. O ngayon, sabihin po ninyo na paniwalaan namin kayo. Meron ba kayong ebidensya? Meron ba kayong pinapakita na tamang informasyon? Source man lang sana. Hindi ba kung legit po na nandyan na si Saldico, sasabihin po ninyo. Narito po ang source namin, yung mismong Czech Republic, Government of Czech Republic. At magpapasalamat dapat si Bongbong Marcos kasi nadakip. Maraming salamat Government of Czech Republic sa pagkahuli po ninyo kay Saldico. Maraming salamat sa tulong. Hindi nyo nagawa ni minsan hindi po nagkaroon ng video itong si Bongbong Marcos. So nasan yung mga ebidensya? Ngayon po, kung totoo man or hindi itong si Saldico, sabihin na lang natin sakyan natin sila na totoong nahuli na nga si Saldico diyan sa Prague, Netherlands. Prague, Czech Republic. Sige na, sakyan na natin. So ngayon, handa na ba itong gobyernong Marcos makaharap si Saldico? O baka naman, baka Maninoy Aquino itong hinayupak na Saldico? Pagkasakay sa eroplano, pagbaba sa Ninoy Aquino, wala, baka Maninoy Aquino. Baka mapalitan yung airport na Ninoy Aquino, magiging Saldico International Airport. Posible magugurgor. Kasi sindikato man itong pinasok ni Saldico. Siya man ang nagmaniobra ng lahat ng transaksyon nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, paglilima sa kaban ng bayan. Sa tingin mo ba, handa na si Bongbong Marcos humarap po dito kay Saldico? Duda po ako dyan. Sa akin lang. Duda ho ako na kayang harapin ni Bongbong Marcos si Saldico. At sana hindi magpaariglo itong si Saldico. Ang problema nga mukhang pera itong hinayupak, sindikato, sanay sa gagawan. Ay puta, baka mabago ang statement at linisin si Bongbong Marcos, linisin si Martin Romualdez. Pero ang nakikita ko dito, si Martin Romualdez talagang ilalaglag ni Bongbong Marcos.
Pero si Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya, ililigtas po ito ni Saldico. Baka yun yung magiging sit up nila, magiging bargain. Alam mo naman, marunong sila magmikos-mikos. Pero ako sa'yo, Saldico, putang ina yung buhay mo. Gumawa ka naman ng kabutihan para sa bayan. Isiwalat mo naman ang lahat ng katotohanan na si Bongbong Marcos ang mastermind, kasama si Martin Romualdez. Dahil ang taong bayan, putang ina, sobrang hirap na. Kailangan na po managot ang dapat managot. Walang iba na mastermind ngayon, kundi si Bongbong Marcos. Sila ang managot. Ang tanong, handa na ba si Bongbong Marcos sa pagbabalik ni Saldico? O di ba kaya kabadong-kabado na po sila sa pagbabalik ni Saldico? Ngayon, paano po mapabalik si Saldico? Wala tayong extradition treaty. Pakinggan po natin itong expert, baka sakaling makatulong po sa mga bubonistang tanganlista, loyalista ni Bangag. O ito. What options do we have? So there are concepts like deportation. So if the extradition route is not possible because there is no treaty between the Philippines and Czech Republic, a deportation may be proper. We take note that deportation can happen when a person violates the immigration laws, which are domestic in nature in Czech Republic. So in his case, there is illegal entry and not possession of proper documents. So ang mangyayari doon ay magkakaroon ng deportation process. And we understand deportation is a process that is unilateral on the part of Czech Republic and it is administrative in nature. And the result of that is to return the person to the place of origin or the country of origin. Okay, deportation 1. Ano pa sir, pwedeng gawin kung para mapauwi si Saldico? And I think we can look into the cooperation agreements between the Philippines and Czech Republic. No? So if this is a matter of cooperation and arrangement between the Philippines and Czech Republic, then that can be done by the two governments talking, but in relation to the illegal violations of law in their own country as well. And another option that can happen there is that since there is a violation on the part of Saldico in Czech Republic, so he can be prosecuted for the violation of immigration laws, and at the end of that, he can be deported after the findings against him. Hindi nga malinaw kung ano pong violation ni Saldico diyan sa Czech Republic. Yan ang pinakamalaking tanong. May violation ba talaga? Kung totoo bang walang dalang dokumento si Saldico? Napaka-imposible. Ikaw ginagago ka ng gobyerno ng Pilipinas, wala kang dalang dokumento. Mukhang malabo yun. Para sa akin lalo na walang extradition treaty ang gobyerno ng Pilipinas sa pagitan ng Czech Republic. Pero wala. Ako sa akin ang kini-question natin dito, yung tamang impormasyon galing kay Bongbong Marcos. Ang kini-question natin dito, yung mga dokumento, ebidensya, na sabi ni John B. Cremulya, wala pa silang hawak. Ano po ba ang ebidensya ho nila na pwede pong ipangandakan, ipagmalaki sa maraming Pilipino na nakuha na po, naaresto na po, nakadetain na po si Saldico? So hanggang ngayon wala pa. Pabor po tayo na si Saldico ay nahuli para makauwi na sa Pilipinas at linawin ang lahat ng ginagawang pangungurakot ng gobyernong Marcos Romualdez sa ating bansa. At ipagpatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. At ituro ni Saldico ang totoong mastermind at kasabwat niya sa paglilimas sa kaban ng bayan. Pakinggan po natin si Atty. Rowena Ganson. Kasi tayo, dapat nga ang sigaw namin mga DDS tayo, mga Duterte diehard supporter, ay protect Saldico. Kailangan makauwi ng buhay si Saldico para makapag-justify at lalong palakasin ang testimonya laban sa gobyernong Marcos. Pakinggan natin si Atty. Rowena. Nahuli na daw si Saldico. Mabuti naman kung ganun. Para makatestify na siya against Martin Romualdez and BBM. Di ba umalis lang naman yan ng bansa kasi pinaalis nila? Correct. Sabi ni Saldico, pinaalis siya na Martin. Tapos ayaw na siya pabalikin. Tapos siya naman ang ayaw, bumalik. Baka naman ngayon ay pwede na dinggin ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson si Saldico. At isama niya na rin ng 18 na mga Marines na nagsabi na bilang mga bodyguards ni Saldico sila ang nag-deliver ng mga maleta-maletang pera sa iba't ibang opisyal. Kaya, go na go! Go na go! Ang Blue Ribbon Committee kay Saldico. Alam nyo, kanina po yung content nating umaga, sabi po natin, dapat talaga na si Saldico ay makauwi na at ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Panfilo Lacson para magkaalaman na ho tayo. Kung talagang sino po yung pinakakawatan sa kanila kasi pareho man yan mga kawatan. So ibig sabihin yung pinakakawatan, yung pinaka-mastermind nang magkaroon na po ang ng hustisya ang mga nabiktima ng baha dahil sa ghost projects na flood control ni Bongbong Marcos. At dapat maparusahan silang mga hinayupak sila. Maraming nawala ng hanap buhay. Maraming nawala na buhay. Maraming nawala na mga bahay. Dahil po sa korupsyon under Marcos admin. Dahil sa flood control na kaliwat kanan, puro mga ghost projects na until now, yung totoong kawatan ay hindi pa rin naparusahan. Nakaupo pa sa trono Kaya sa atin, pabor po tayo na makauwi si Saldico. At sana po ito ay makauwi ng buhay. At makapag-testify pa po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. At pagdating po mismo ni Saldico, magpatawag agad ng hearing ikaw, Panfilo Lacson, nang makabawi kang hinayupa ka sa taong bayan sa pagiging tuta mo ni Martin Romualdez. Anak ng kagwang, mukhang natauhan Kagabi, ang sabi lang ni Panfilo Lacson, ang ipapatawag lang daw niya itong si Saldico. Pero ito, maganda ho. Ito, galing sa Abante
Lacson, ipapatawag si Nako, Gutisa at 18 ex-Marines. Putang ina, magandang laban ho ito. Dito na magkaalaman kung sino yung mga sinungaling, o sobrang sinungaling. Isama mo rin si Martin Romualdez, Panfilo Lacson, para mabigyan naman ng pagkakataon si Martin Romualdez na makapagsagot, makapagsalita. Pero ako, duda ho ako. Pagdating po ni Saldico, si Martin Romualdez naman ang mawala. Yun ang duda ko dito. At baka ho, ngayon pa lang nagbabalot na si Martin Romualdez, lahat ng mga ninanakaw nila na pera ng bayan kasama si Sandro Marcos, binabalot na nila, pauwi, papunta na sa Dubai, kung saan-saan nila i-deposito, sa Espanya, di ba? Ganun na ang mangyayari dyan, kasi lalo na ito, at pabalik na ho. Kung totoo ho, kasi hanggang ngayon, walang mga ebidensya ang mga animal. Ito maganda ho, ito tama to, Lacson. Kulang lang dyan si Martin Romualdez, patawag mo rin. Para magiging patas, ipatawag mo rin si Chavit Singson. Si Maligod, ipatawag mo rin, kasi kung gusto po natin matumbok kung sino talagang mastermind at malaman ang buong katotohanan sa kababalaghan po na dulot ng korupsyon under Marcos admin, lahat ng taong involved, ipatawag mo. Mga Yusik, ipatawag mo. Bumawi ka, hinayupa ka na Panfilo Lacson. Ngayon mo ipakita na hindi ka bayaran ni Martin Romualdez. Ngayon mo ipakita na hindi ka nakinabang sa mali-malitang pera. Ngayon nyo ipakita, tuta-suto, na wala kayong nakulimbat na pera galing sa kaban ng bayan. This is the time. Kasi ito yung hinihintay natin eh. Ngayon nga lang, putangin ang kalaban ng mga tao, sindikato. Siyempre ang sindikato, hindi naman yung basta-basta, napapayag na lang yung mga animal na yan, na babagsak sila. Siyempre gagawa sila ng paraan upang pagtakpan ang kanilang kagaguhan, kadimunyuhan sa mga Pilipino. So anong gagawin nila? Baka nga Maninoy Aquino itong si Saldico eh. Baka nga pagsakay pa lang doon sa aeroplano, baka na-injeksyonan na ng pampatulog at di na makagising at sasabihin inatake. O baka naman, pag inom lang ng tubig may laso na doon at mangisay na lang at sasabihin heart attack. Kasi ganoon naman high-tech na ngayon. O, kung paano mag-assassinate ng mga tao, hindi na uso yung parang baril-baril na parang Ninoy Aquino, wala na. Ito pwedeng posible na mangyayari kay Saldico. Pinainom lang ng tubig tapos biglang ma-heart attack, meron palang lason yun. Kaya protect Saldico para malaman ang lahat ng katotohanan. Kung sino talaga ang naglilimas sa kaban ng bayan. Kasi nga, ginagago nga ninyo si Inday Sara, 125 million, 75 million na lang pala. Yung misuse of funds ng Office of the Vice President. Pero wala pong wala pong kasong kriminal yan ha. Hindi po impeachable offense yan, yung misuse of funds. Kasi marami namang misuse of funds eh. Sa departamento ng gobyerno, hindi lang naman si Inday Sara lang ang pinag-initan. Mababaw lang po yan. Walang kasong kriminal dyan. Mag-comply ka lang sa kagustuhan ng kuwa. Kung sabihin, kung sinabi kasi nila na na-deny. Yung petisyon ni Inday Sara patungkol sa findings ng kuwa, putang ina, may Korte Suprema pa. Ang final arbiter ay Supreme Court. Supreme Court na po mismo ang magsasabi kung talagang isauli yung 70 million di umano na misuse funds of Office of the Vice President. Ito nga 70 million lang ang pinag-usapan. Galit na kayo. Yung 125 nagiging 70 na. Paano pa kaya ito trillions of piso ang nawawala sa kaban ng bayan? Anong gagawin natin dito? Kaya, protect Saldico. Sa bagay, yung sinabi ni Bongbong Marcos na nahuli na si Saldico dyan sa Prague, Czech Republic, kung kukunin siya ng Pilipinas at magpadala ng high-level team para susunduin si Saldico, at kung may mangyaring hindi maganda kay Saldico, sino po ang magiging suspect? Sino po ang sisihin ng taong bayan? Walang iba. Gobyernong Marcos. Total, kayo ang sumundo. Kayo ang nagdala at pinauwi ninyo, iniskortan ninyo. Pagdating ng Pilipinas, kung may mangyayaring masama, dito kay Saldico, suspect ka na Bongbong Marcos, suspect na ang Marcos admin. At ngayon, lalo po kayong mababaon kung may masama kayong gagawin kay Saldico. Pero ang tanong nga, totoo ba na si Saldico ay nahuli na? O di ba kayo nagdrama? Handa na ba si Bongbong Marcos harapin ang kanyang bataan sa paglilimas sa kaban ng bayan? Naku, good luck sa'yo. Boboim.